Bible is the way and the truth and the life. Amen. Understanding Bible, memorize the Bible, remind the Bible in your hearts, in your brains. Is till become very strong Christians. Ang Biblia ako ang dalan sa mga kuran o mga kinahanglan natin tunan. Everybody say, Bible is the way. Bible is the way. And the truth. And the life. You will have a life very well through Bibles. O makabatunta o kinabuhi pinaagi sa Biblia. Amen. Today we are sharing the gospel about why is trouble necessary as a Christians. O karon ato ang tun-an ang maayong balita ngano man nga ang mga kasamok importante usab isip mga Kristohanon. Reading Bible, 2 Corinthians chapter 4, 16 to 18. Kung atong basahan sa itong mga Biblia sa ikaduhang Korinto, kapitulo 4, versikulo 16, abot sa 18. Therefore, ye do not know Tungod ini wala kayo kami mamati kadasi bisag kanang nagkahugo ang lawas ang among espiritu gilingon adlaw adlaw kini gamay lumalabay ni Kristan ang among lawas naghatag ka na og labihan kanamo ug walay katapusan himaya kanamo kaayo kay sa mga Kristiyanan kay wala kami magkanaw sa mga butan na makita kundi sa mga butan na dili makita kaya ang mga butan makita, dili malustay o dugay. Ang mga butang na dili makita, walay katapusan. Amen. We must fix our eyes and mind on Jesus Christ. Una ato itutok atong mga mata o atong mga huna anha kang Hesukristo. You can see the kingdom of heaven very clearly. Kung makita kayo gato pag-ayo ang gingharian sa langit. You can realize the kingdom of heaven come upon to your life. Atong maambuhan nga ang paghari sa Dios or ang gingharian sa langit mukunsad sa atong mga kinabuhi. That's why Apostle Paul mentioned to the Corinthian church members, do not lose your hearts. Muna si Apostolos Pablo, mingon siya sa iyang mga miyembro sa simbahan sa Corinto, makinahanglan na gilid sila maluyan. Renewing your heart day by day to the word of God. Sunod, kinahanglan nilang ipuno ng ilang kaugalingon ug ang ilang kasing-kasing, kinilang bagunin ilang kasing-kasing adlaw gabi, tinami sa pulong sa Dios. When you reading Bible, meditate the Bible, memorize the Bible continually, your inner part will renewing by the power of the Holy Spirit of God. Kaya kung magpadayon kita sa pagtuon o pagbasa sa Biblia at daw gabi ang ato espirituhan ng bahin o ang ato kasing-kasing mabangko gayon pinaagi sa dahom sa Espiritu sa Dios. Day and night meditate the Bible, reading Bible is important as a Christians to increase our faith. Ang pagtuon sa Biblia o pagbasa sa Biblia at daw gabi importante kaayo aron mutubo ang atong mga pagtuon. To follow in the church reading scriptures, schedule is not difficult. Ang pagsunod sa schedule sa atong pagbasa sa Biblia, dili gayon lisod. If you want to be successful in your life, prosperous, please follow the church reading Bible schedule and the kind of church instructions. Kung gusto ka nga mahimong magbalang puso o magmamahal sa atong kinabuhi, naghayo kita nga ako ang sundon ang schedule sa pagbasa sa Biblia. Because the church instruction is not my idea, but from God Almighty, what the teaching all church members. Kung ang isugo sa simbahan, kaya ang isugo sa simbahan, dili kiniya, ay ideya ni Pastor, kung dili, gikan kayo sa labing kamahan ng Diyos. There is a saying in Korean tradition, bitter medicine is good for our bodies. O gadunay panukihon, tradisyon sa Korea, na ang pait nga tambal o medisina, maoy maayo sa lawas. It is unpleasant to be processed of trouble, but it is necessary medicine
for new growth. Kung dili kayo makalipay kining panahon sa pagproseso sa mga kasamo o sa listanan, apan kini kinahanglan nga medisina or tambal alang sa bag-ong pagtubo. Today we must learn to trouble our inner being, receive the benefit of renewal and maturity. O karon makakatuntunan ang pinaagi sa mga kasamo ang ato ang sulod nga bahin makadawat og benepisyo nga mabag-o kita o mahimong hangtong. The Apostle Paul says that it is good for us to be afflicted. Usama nga sa Apostoles Pablo maingon nga maayo kayo dinhi kanato makita sakiton. Number one steps. Trial lead us to repent and seek God more honestly. Una ang mga pagsulay magiya nato sa paghinulsol o sa pagpangita pag-ayo sa labing gamanon ng Dios. The violent storms and the disciples' action we have learned through Bible stories. Usama nga pinaagi sa storya karon mapatol kita sa kusog kaayo maunos ug ang reaksyon sa mga disipulo. When the disciples traveled in the sea, the disciples ignored Jesus Christ and allowed him to sleep. Sa diha nga ang mga disipulo ni lawig sila dito sa kadagatan, wala lamang nila panumbalinga sa Jesucristo, gitututan nila nga matulog siya. Even though Jesus Christ accompanied in the boat with the disciples, but Jesus was asleep. Nga bisan og si Jesus kauban siya sa mga disipulo dito apan ang mga disipulo nila magitubutan nga sa Jesus matulog. That's why they were so afraid about the typhoon and winds. Mga pagabot sa unos, nahadlok sila pag-ayo tungod sa usog kaayo nga unos o bisan sa mga balon. In our Christian life, many people afraid, worry about for tomorrow, future, because they want to sleep in Jesus Christ in their lives. O daghan usab nato mga Kristohano ang nahadlok sa ato mga kaugmaon o bisan sa kahimtang nato nga tungod sa ugma tungod kay si Ginoong Jesucristo natulog lamang sa ilahang sulod. We must wake up Jesus Christ in our Christian lives. Ang kinahanglan pukawon nato sa Jesucristo sulod sa ato ang Kristohano nga kinabuhi. Bible teaching us how to wake up Jesus Christ in our Christian lives. Ang Biblia nagtudlo ka nato kung saan nato pagbukaw ni Jesucristo sulod sa ato ang Kristohano nga pagkinabuhi. Through the reading Bible, meditate continually. Through the prayer, we can wake up Jesus Christ, and then Jesus Christ working very powerfully with you in your life. Pinaagi sa pagtuon sa Biblia, sa pagbasa sa Biblia, o pinaagi sa pagpadayon sa pag-ampo sa Ginoong Jesucristo nga malang Espiritu, usog kayo mamuliyog sa atong kinabuhi. That's why prayer time is the most important for wake up Jesus Christ. Unang ang panahon sa pag-ampo, importante gayon kaayo, natakna aron sa pagbukaw kang Jesucristo. Jesus Christ is sleeping in your life if we do not wake up Him. Sama nga sa Jesucristo, matulog lamang sunod sa atong kinabuhi, kung dili nato siya pukawon. That's why every day and night we must shouting, crying out, Jesus, Jesus, please help me, support me, and provide our life. Mga adlaw o gabi, kinahanglan nato sampiton sa Jesus nga siya mo'y mugiya nato, siya mo'y mutabang nato o mupatag sa tanang kinahanglan sa atong kinabuhi. I have no business, no workers, no salaries. Ang mga pastor wala siya negosyo, wala siya trabaho, wala siya sweldo. But I can wake up Jesus Christ, wake up every day and night. Lord Jesus, please help me, provide my financial for construction, for evangelism, for ministry of God. I cry to God Almighty and Jesus Christ every day and night. Apan adlaw o gabi, sige siyang kasampit o katawag ng Ginoong Jesucristo nga mo'y muhatag sa kinahanglan niya o sa pinansyal para sa pagtulog ng simbahan o sa tanan niyang buhaton bisan sa pagpadayon sa pagsangyo sa mahayong balita. Jesus can hear my prayer and then He will support and provide everything. O gitungog ni Jesucristo ang iyang pag-ampo o siya mo'y naghatag sa tanan niyang kinahanglan. This is the secret of God, how to live a holy life and working with Jesus Christ. O mo sa kinang sekreto sa Diyos ang pagkinabuhi nga balaan o
ug makinabuhi nga kauban ni Kristo. Not only attending the church worship service, but also you must catch the very important message through worship service. Dili lamang kita taman ra sa pag-anhi o sa pag-apil sa pagsimba, kundi kailangan na unang gayud kita makuha na importante kaayo nga mensahe kagikan ni Kristo. Because God is speaking through messengers. Kung kay ang Ginoo nga istorya pinaagi sa mensahero. When a life was written in the storm, they turned to Jesus Christ to wake him up. Unang kinabuhi hulgahon sa kasuko sa unos, miduol sila kang Jesus ug ginukaw nila siya. When they prayed the disciples, they wake up. Jesus, Jesus, we are going to die. O sa diha nga ang mga disipulo nga hadlok miduol sila ni Jesus, ay sila nga Jesus, Jesus, hapit na ta malunod. And Jesus wake up and calm the whole storm and typhoon carry with his words. O gibangon si Jesus iyang pakalma, gibadlong niya ang hangin ug ang mga balod ug gipanos ang kalinaw. That word is working nowadays also with us. O kana mapulong ganito gihapon alang kanato. So we must experience about how the word of Jesus Christ is working through our lives. Ang kailangan nato masayahan kung giunsa sa pulong ni Jesucristo nga mulihok alang sa ato ang kinabuhi. Jesus Christ working through the word in the Bible, written in the Bible scriptures. Si Jesucristo galihok siya pinaagi sa pulong or pinaagi sa gisulat nga mga kasulatan dinhi sa Biblia. Last week we have been reading Bible Acts chapter 27, the storm and the salvation of the Alexandrian ship heading to Lomas. Kung atong niaging simana atong gibasa ang diri sa libro sa Buhat kapitulo 27 ang pagluwas sa barko sa Alexandria ug ang pagpadulong nila dito sa Roma. When they Apostle Paul and 276 men travels from the Jerusalem to Lomas. Sa diha nga si Apostoles Pablo gisakay sa barko kauban ang 276 ka mga tao ay padulong dito sa Roma. During the travel in the sea, they met the very strong wind hurricanes. Sa panahon sa ilang paglaway, gisakay sa barko dito sa dagat, nakasinabi sila dako kaayong unos. They were very afraid and they almost died. Nahadlok sila pag-ayo gani hapit na sila mamatay. The sailors and the people on board with the Paul turned to God because Almighty God showed the peaceful message to Apostle Paul. Ug ang mga sakay nga itong mga barko, bisan ang kapitan sa barko, niyangin tuon sila ng Apostoles Pablo, ilasin sila ng Apostoles Pablo, tuon sa Apostoles Pablo, nakatungog siya ang importante ka lang mensahe ng gikan sa Ginoo. If we have reading Bibles, have been reading Bible, you can understand it very well here. Kung kita nagbasa o Biblia, ako kayo masabtan kining mao nga mensahe. People are afraid in the sea, but one day Apostle Paul heard the voice of God Almighty say to the whole people from the 76 members, do not be afraid. God will be with you, help you. Kung sabihan ang mga tao na nahadlok sila pag-ayo, kaya hapit na sila malunod tungod sa unos, apan ang nagingamanan ng Diyos, bidasi kang Pablo, si Pablo ningon siya sa mga katawan dito, ayaw ka mong kahadlok tungod kay ang Ginoo, mag-uban ka na Diyo. And the Almighty God protection Paul and all his company safety alive on the land. O ang nabigamanan ng Diyos, nagkaproteksyon ni Apostoles Pablo, bisan siya makauban, o luwas kayo sila nga naabot sa maong dapit nilang iabtan. Even though we do not know when the super typhoon come to us, we do not know what happened to our life. Bisan kita wala ka kabalo kung kanus ang maabot ang tao kayong kunos or bagyo sa atong kinabuhi, wala sa kita makabalo kung sa'y mahitabo sa atong mga kinabuhi. Only Heavenly Father God knows that to us because He is the one who made the typhoon and the wind, everything. Ang langit nun lamang ang amahan mo'y nasayod, maitungod pininin, kung hindi siya mo'y naghimo sa bisan sa buhawi or bisan sa mga unos or sa bagyo. That's why we must trust in God Almighty, seek God Almighty every day and night. Sa atong buhaton, musalib lamang kita sa atong labing kamanan nga Diyos ug pangitahon siya adlaw ug gabi. And then you can hear the voice of God say this. O matungog kayo
mayon kaayo ug luwas sa atong kinabuhi. We must return to the Almighty God through Holy Bible and Holy Scriptures and Holy prayer meetings. Kailangan mabalik kita sa labing kamanong nga Dios pinaagi sa pagtuon ug pagtuman sa pulong sa Dios o pinaagi sa pag-apil sa atong kanunay pag-ampo. Even in today's global economic crisis, we must cry out to the Lord with the even more honest heart. Bisan sa panahon nato karon sa tibuok kalibutan, adunay krisis sa ekonomiya, ug gikinahanglan kita nga mosampit sa Ginoo uban ang matinud-anon nga kasing-kasing. My friend in Korea and around the missionary and church members, leaders tell me, oh, Pastor Lee, nowadays Korean economic condition is very difficult. Sa mga kauban ng mga misyonaryo, mga higala, mga pastor, bisan kauban sa simbahan, may ingon kaniya nga lisod na kuno kayo ang ekonomiya sa Korea. That's why many missionary, many work of God, many church closing, no more workers. Unang daghang mga katawan sa Dios, mga misyonaryo ang nagpamuhat para sa Dios. Sirado na ang ilang mga simbahan, wala na sila nagpamuhat. Even though there is a global economic crisis, we must cry out to God, seek God more honestly every matters. Bisan og adunay krisis sa tibuok kalibutan sa ekonomiya, pagkinahanglan gyapon kita nga mosampit sa Ginoo sa matinid-anon nga kasing-kasing. Because we believe God, our God is alive, living God. So ganito kita nga atong Dios buhit siya nga Dios. Have a faith in God, our God is not dead God, living God. Ato ang tuuhan ng atong Dios tungod kay siya ang Dios nga dili patay kundi siya ang Dios nga buhi. Do not give your heart to the deceiving spirit in your life. Dili nato ihatag ang atong mga kasing-kasing sa malimbungong mga espiritu nga nag-atake sa atong kinabuhi. Because of the deceiving spirit will steal your life, your financial, your all futures. Tungod kay ang malimbungong espiritu mukawat sa ato ang kinabuhi, sa atong mga pinansyal, o bisan sa atong maayong kaugahon. We must lead in by the Holy Spirit of God. Kinahanglan nga magpabilin kita o masalig sa balang espiritu sa Dios. Today, memorized verse mention, if there is no Holy Spirit in your life, you are not Christians. Sama sa gidiskutan sa kanina sa atong memorya nga bersikulo nga kung wala magpuyog diri kanato ang balang espiritu sa Dios, dili kita matuod ng Kristiyanon. Holy Spirit is the living God itself. Ang balang espiritu buhit gayud siya nga Dios. He is working very powerfully in our Christian Kung lives. mausganon siya nga galibog sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi. But many people do not know where is the Holy Spirit working in our lives. Tapos kadaghanan sa mga tao, bisan sa mga Kristohanon, wala sila kabalo kung ganito ang balang espiritu sa ilang kinabuhi. Like when the Apostle Paul arrived at the Ephesus church, did you receive the Holy Spirit when you believe? Sa mga pag-abot ng Apostoles Pablo dito sa simbahan sa Efeso, namatanan siya sa mga membro dito nga nadawat pa ninyo ang balang espiritu sa dalang itulo mo. The Ephesus church members answered to Paul, we have not heard about the Holy Spirit. Sa mga membro nito ba, wala ganit kami mahibalok, matunag anak kay balang espiritu. We have no clue of the Holy Spirit. Kung hindi kami puno sa balang espiritu. Likewise, very difficult church members. Kung sama ni ini, lisod kaayo sila na klase nga membro sa simbahan. We must understanding about the Holy Spirit very well. Unang kailangan nato masabtan pag-ayo ang mahitungod sa balang espiritu. Because now is the time, Holy Spirit working time very powerfully in our life. Dahil karon na ang panahon di ang balang espiritu makusganon nga kalihok sa ato ang mga kinabuhi. God is not here, Jesus is not here. Holy Spirit working through in our lives. Sa pisikal wala diri ang Dios o si Ginoong Kristo apan ang balang espiritu nag-uban nato sa ato ang kinabuhi. Almighty God and Jesus Christ promise, I send my speech counselor on all people in the world. Ang labing kamahanan nga Dios nagsaad nga
gibuo akong balang espiritu sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. And then we must receive the Holy Spirit and accompany with the Holy Spirit, and then they'll become a very strong Christian, real Christians. Sa kailangan natin madawatan ang balang espiritu, o makikubad sa balang espiritu, mahimong kita mga matuod ng Kristohanon o ligon mga Kristohanon. We'll find the inner self, the spiritual self. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Kung saan susi sila sa ilang sulod nga bahin, mamo ang ilang espirituhan nga bahin sa kaugalingon diri sa ikaduhang Korinto. Atong basahon ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 16. Ikaduhang Korinto 4:16. Unahan mga kaubasa, tungod niini wala gayud kami pamanting kadasi, bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilipon adlaw-adlaw. We have a part outwardly, part inwardly part. So ito na kita ito party sa atong lawas, unang bahin mao ang ato ang gawas nga bahin ug adunay say sulod nga bahin. Most of the people around the world consider about outwardly parties. Kapag kadaghanan sa mga tao nga nagpuyo sa kalibutan, kamo nila mong ilang giaktiman ang ilang gawas nga bahin. We must go honestly consider about inwardly part inner beings. Apan hinuon kinahanglan usab nato ilhon ug atong atimanon ang atong sulod nga bahin. Because Jesus Christ dwells in us through His Holy Spirit and the Word very powerfully to make real Christians. Kung kay si Ginoong Jesucristo nagpuyo ka nato pinagi sa iyang balang espiritu ug pinagi sa iyang pulong aron mahimo kita mga ligon ug gamhanan nga mga Kristohanon. For this one, we must make a purified heart, mind, thought, thinking, everything. Aron sa hitabo kini kinahanglan nga magbatot kita kanunay ug putle ug limpyo ang kasing-kasing ug hunahuna ug panghunahuna. Bible says, those who follow the lust of the world will repent and seek God's will very well. Sumala sa iyo sa Biblia kadtong mga katawan nga nagsunod sa kalibog sa kalibutan kinahanglan nga maghibulsol ug mangita pag-ayo sa Dios. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 4:17 natingon, "Og kining gamay ug lumalabay nga kalistanan nga among giantos naghatag ka na maglabihan kadako ug walay katapusang himayat nga labaw kaayo kaysa mga kalistanan." Amen. Those who focus only on the visible world will follow the invisible world and attain eternal life. Ang katong mga tao nga nag-focus lamang sa mga butang nga makita sa kalibutan nga makita, kinahanglan mo sunod sa kalibutan nga dili makita aron makaangkon sila sa kinabuhi ngayon. So instead, we must learn the truth, suffering natures our character in places. O ikatulo, kinahanglan mo makatulong sa maturan nga ang mga pag-antos maghaom alang sa atong kinaiya sa ato ang Kristohanong pagtuo. Bible says Psalm 119 verse 67. Kung ang Biblia nag-ingon diri sa Salmo 119, atong basahon, Salmo 119 bersikulo 67. Before I was afraid, Wala I ko pa went ako astray, sinuti, but may now salamat ko. obey, Kapag karoon I ay obey ko ang God. iyong utos. Amen. Before I was born again, I was working, living very wild livings. O sa wala pa mausap o natawag sa pasunod na kinabuhi siya sa kinabuhi ng pagpapaya. Even though from the high school I was can become a Christian, but I did not understanding Holy Bible. I did not born again in my life. Sa kanyang pag-eskwela sa high school, nag-attend na siya sa pagsimba. Apan wala gyapon niya apply o sabi na tayo ang sa Dios. That's why I was living wild life, drinking, smoking, gambling, and too much things. Muna nakinabuhi siya sa kinabuhi pagpatuyang sama sa pagbubog, sa pagsugal, o sa bisan kung sa pangkahilayan o daw ng mga binatay. Because I could not consider about inner parties. Kung wala na niya ilhi o wala niya ati mana ang iyang sulod nga bahay. I could not know that very well Jesus Christ live in me. So wala sa kabalo nga sa Yesu Kristo gapuyo sulod ka niya. If you are Christians, Jesus Christ live in you, you can
you cannot drink, you cannot smoking, you cannot gambling, you cannot make evil desire in your life. Kung kita nahimo ng mga Kristohano, kato nang nahibaluan nga sa Jesus na tuyuhan ako, dili na kayo kita kahimo sa pagtinom, sa pagpanigarilyo, sa pagsugal, or sa pagpakon, hugaw ang mga tinuwa sa akong kinabuhi. That's why Bible says, do not ignore the Jesus Christ in your life. Mga Biblia nang iwan nga dili nato ibaliwala si Jesucristo sa ato ang kinabuhi. We must give honor to Jesus Christ, praise His name continually. Ang kinahanglan natong kahuron sa Ginoong Jesucristo, ato ang padayon nga dahigon ang iyang ngalan. That's why you must be born again, turning point to your life from today. Unang kita karon kinahanglan nga mataw pag-usab ug matuyo ang ato ang kinabuhi sugod karon. Psalm 119 verse 71. Ug dinhi sa Salmo 119 bersikulo 71. It is good for me to be obedient so that my mind will learn your makatunan ways. ko ang imong mga sugo. Through the trouble and suffering, we can understanding the Holy Scriptures more and more. Kinaagi sa mga kasamo kung mga kalisdanan nga atong naagian, mas lalong pa nato nga masabtan pag-ayo ang mga bahin sa kasulatan. Bible says suffering is momentary, but it will ultimately bring us eternal glory and power surpass all else just like a pearls. Kung sumala sa iyo sa Biblia nga mga pag-altos kadjut lamang kaayo, ang pagtingin-hingpit nga magdalatan nato sa walang katapusan himaya, nga mas labaw pa sa tanang bisan dunsa, daw sama sa perlas. In the sea, there is a shell. Inside the shell, every day and night, sand and something come in out inside the shell. Kung saan mga adunay kinasod sa dagat, pagkanda o gabi, ang balas suno, sige musulod o gawas sa sulod sa kinasod. And then shell was in trouble because of the many sand and something dirty things, some clean things come into his stomach. But it will make a very wonderful pulse. O naglisod kini maong kinasod sa sulod tungod kay sa iyang sulod sige lahi hugaw nga nagawas sa iyang tiyan. Apan bisan pa niini maghimo kini kaniya nga usa ka maanindot nga perlas. Suffering transform the shadow and reveals life into the deep and meaningful life. Amo ang mga pag-antos mag-usab sa mga mabaw ug walay kapuslanan kinabuhi ngadto sa lalong ug makahuluganong kinabuhi. So we must developing patience as a Christians. Muna kinahanglan nga magpatun kita pagpalambo sa pagpailo isip mga Kristohano. Suffering help us abandon our self-centered lives and serve our neighbor and those in praise. Kaya ang mga pag-antos nagtabang kanato sa pagbiyak, sa pag-una, sa pagsentro sa atong kinabuhi o pagsugod sa pagserbisyo sa atong mga isikatawo, ilabi na ni atong mga ginasakit. I have experienced suffering, trouble, and no more food and no more financial many times. Sa mga kadalo sa bigayon nga nakaagi si pastor sa mga kaistanan, sa mga kasakit, o ganit na kulangan siya sa pinansyal o kulangan siya sa pagkaon. Through the experience, I can learning the truth, and nowadays I can help the poor people, sick people, equal people very well by patience. Kapag pinaagi na ang maong mga kahintang, mas nasabtan niya pag-ayo ang maong pulong sa Diyos ug nakahimo siya sa pagtabang sa mga katawan na nasa mga kasakit ug nagtabang siya sa mga tao nga nasa kampus o sa mga tao nga nanginahanglan. We'll experience the living God Almighty in our Christian lives. Ako ang Kristohano ng kinabuhi, ako gayong mas tinatian na ang Diyos buhi. Last verse, suffering is the preparation for new blessing in our lives. O sa katapusan, ang mga pag-antos mo'y pagprepara alang sa pagpanalangin, alang sa atong Kristohano nga kinabuhi. Suffering make us into great vessels. Diin ang mga pag-antos maghimo kanato nga mahimo kita mga dakong galamikon. Romans chapter 5, 3-4. Atong basahan sa mga Biblia sa Roma kapitulo 5 bersikulo 3 abot sa 4. Roma 5 bersikulo 3
sa kita lang sa atong mga pag-antos. Kaya nasayang ba kita ang mga pag-antos, pasino ka na itong malagpayan. Ang mga paglahutay, makahimo ka na itong kahimutan sa Diyos kung ang iyang kahimuot, naghatag ka na itong paglaong. Do not worry about your suffering in these times. So nagdili tang mabalaka kung kita nag-antos karon tak na. Suffering produces in your life very wonderful characters. Tungod kay ang pag-antos, maghatag kini kanato kung maayo-kaayo makinaiya. If you overcome your trouble time, suffering time, you will become very humble, gentle Christian, real Christians. Kung ato lamang malampusan kining panahon sa kasamo, kasakit o kalistanan, mas mahimo pa kitang malumo o mahimo mahayupsanon nga mga Kristohanon. And then perseverance make a good character, and good character make us very wonderful future, vision and hope. Kung makahimo sa kini kanato nga manahutayo ug kini nga paglahutay, makahimo ka nato nga makabatud kita maayong pananawon ug maayong kaugmahon. You have suffering and trouble many times. Through this one, you can increase your pace, and then you can take a mind how to help the sick people, weak people, troubled people, some kind of very difficult person. How can I help? Kung sama nga kita nakasinati kung nakahibalan kung daga mga kasakit o mga pagsulay o pinaagin ini mo tubang ito mga pagtug ato hunahunahon kung sama usab nato pagtabang sa mga tao nga nagkalisod o sa mga tao nga nagkinahanglan. Suffering teach us how to use blessing properties. O ang mga pag-antos nagtudlo sa kanato kung saan nato paggamit sa mga panalangin sa husto nga paagi. Last Sunday, I have announcement. You bring the opening for construction building and bring some clothes for mountain peoples. Kung ato miaging Domingo, naglasig si Pastor Leo or nagpamalos si Pastor Leo nga, isa ka itong mga tao nga makahirong pagdala o ilahang mga biste alam sa ato mga kaigsugunan nga nagpuyo dito sa bukid. Who did bring some kind of construction opening and clothes for mountain valley O peoples? karon namatala si Pastor Leo kung isa itong nakadala or nakaandam para sa pag-donate para sa atong pag-construction sa paliw o bisan sa mga ihatag nato ang mga business sa atong kabus nga kaigsugan sa bukid. Isa ka Thank you, sir. Thank you, thank you. Somebody obeyed the church instruction. Important is. O importante kayo kaayo, dunay uban nga may tuman sa gisugod sa Dios. When the Moses commanded to the Israel people, we must make a tabernacle. Bring your things, material for make a good tabernacle. All people brought the wonderful gold, silver, and all kind of material for make a tabernacle, temple of the Lord. Sa diha kami sugo si Moses, sa diha kami kahibalo si Moses nga maghimo sila sa tulda nga tagpuanan ug yang isugo ang mga kaigsuonan, mga miyembro nga magdala sila sa tanang kaptangan nga naakila sama sa plata, bulawan o usang mga kagamiton ug nagdala sila para makatukod sila dili maanindot kayo nga templo sa Dios nga gitawag nga tulda nga tagpuanan. Why people brought the very precious one, important, expensive material to the Moses and Aaron's to make a tabernacle? Kung ano man nga ang mga katawhan na itong panahon na ilang magdiligan ilang mga bilihon o mga mahalon kaayo mga utang ngadto ka maaron ni Moises para lamang makatukod sila ng templo or tulda sa tagpuanan. They wanted join to make a tabernacle, dwelling place of God Almighty. They wanted join cooperation, co-workers with God Kaya Almighty. kailangan sila nga mahimong malambigin or mo-appeal sa pagtukod sa templo sa Ginoo. We can work likewise very wholeheartedly. Muna makahimo kita sa pag-appeal or pagtrabaho sa maningini at kinasingkasin dayon. If you loving God Almighty, you can loving one another, not only yourself. Kung higugman nato ang nabintahan ng Diyos, makahimo sa kita sa pagtupahan sa mga kanusa, hindi lamang ang atong kaugalingon ra. Today Bible says
very important. O karon ang Biblia natingon dinhi kanato. We'll studying some verse. O magtuon ta og dugang. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Ato basahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 14. 14. For Christ loved us because we are instead one died for all, and therefore all died. Pasabot nga ang tanang mga tawo nakaampit sa iyang kamatayon. Verse 15. Sa bersikulo 15, And namatay he siya died alang for sa all, mga tawo. who do live Ang mga buhay di nabuhi alang sa iyang kagalingon, kundi alam na kaniya na namatay ug gibanhaw tungod kanila. if we believe Jesus Christ died and rose again, we must live with Him, and then we'll die with Christ, and then we'll live again with Christ Jesus. Kung kita mituo nga sa Jesus namatay ug nabanhaw, magkinabuhi ka o baniya o mamatay ka o baniya o tapos ni ana, mabanhaw sa kita sama ni Ginoong Hesukristo. If you do not die with Christ Jesus, there is no resurrection. Kapag kung dili kita mamatay o bandiya ka Hesukristo, walay pagkabanhaw. We must understand the Bible, what the Bible teaching us very clearly. Kailangan nato masabtan pag-ayo ang ituturo ni Ginoong Hesukristo kanato kung saan giingon sa Biblia kanato. Everybody, no one enjoying sufferings. Kita ang tanan wala kay malipay panahon sa mga pag-atos. However, God allowed us to pass through the fire and water to become a person He desires. Kapag bisan pa niini, itugutan sa Ginoo nga kita moagi pinaagi sa kalayo ug sa dalawang nga dagat aron mahimo kitang mga tawo nga iyahang katinguhan. God want to make you and I very precious one, dear Christians. Ganahan sa Dios nga himuon kitang tanan nga mga bilidhon kaayo mga katawhan ug matuod nga Kristohanon. Precious vessel must be together in the furnace of the 1,000 degrees. Ug sama nga ang bilidhon kaayo nga galamiton, kinahanglan kini nga initon sa kinahanglan kini nga initon sa nagdilaab nga hugno sa libuan kalibo. Without the passing through the purely furnace of the suffering and the adversity, we can never become precious vessel of God. Kay kung dili kita moagi pinaagi sa nagdilaab nga hugno sa pag-antos o kalisdanan, dili kita mahimong mga bililhon nga galamiton sa Dios. So we must understand it. The suffering of Jesus Christ on the cross was eternally difficult and painful. Kung kinahanglan nato masabtan nga ang mga pag-antos ni Hesukristo nga naangkon dito sa cross, hilabihan gayud kalisod ug sakit. However, Jesus' death and resurrection are part of God's great plan to save all humanity like you and I. Apan ang kamatayon ug ang pagkabanhaw ni Hesukristo mao kini ang parte sa dakong plano sa Dios sa pagluwas sa tanang mga katawhan sama nimo ug kanako. If there is no Jesus Christ sacrifice suffering on the cross, you and I, we have no salvation. Kung wala pa mag-antos si Ginoong Hesukristo ug nagpakamatay dito sa cross, ikaw ug ako wala kitay kaluwasan. That's why Jesus suffering and the perseverance of the cross important in our Christian always in mind it was. Una ang mga pag-antos ug ang pagkamalaho tayo ni gibuhat ni Hesukristo dito sa cross, importante kayo kini mapagpahinumdom alang kanato. Give to one another is the more blessings. O ang paghatag, paghinatagay sa mga karusa, mas labi pa importante nga makadawat kita o ilagyan ka daghang panalangin. Whoever believes in Jesus Christ will become a child of God. This is the blessing of eternal life. Kung isa pa kung mutuo ang Ginoong Hesukristo, mahimo silang mga anak sa Dios o makadawat sila sa panalangin sa kinabuhing walay katapusan. We pray, Father God Almighty, we accept that Jesus Christ as our Savior. Please help all of us open our first dimension of the spiritual eyes and the mind by the power of the Holy Spirit of God to understanding, follow the step of Jesus Christ in our life. Thank you, Lord. Help all our church members become real Christians. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
May the Lord